Usaping legal, bibigyang linaw natin yan. Lahat tayo pantay-pantay ang karapatan dahil sa batas, dapat patas! Mapausaping pera at ari-arian, pamilya o personal na buhay, hanggang mga usaping panlipunan, hihimayin natin yan para maging patas. Kasama pa rin natin si Attorney Opa, Attorney Anselmo Jun Rodiel IV. 안녕하세요. 안녕하세요. Pilipino 한국 사람입니다. Hindi ka na po alam yan. Attorney Opa, yun, nakakakilig yung huli nating usapan, di ba? Ngayon naman ay para sa mga broken-hearted yan, di ba? Naging matunog kasi sa social media, Kuya Kim, di ba? Yung sunod-sunod na hiwalayan ng mga celebrity. Sabi nga ng mga netizen, it's break-up season. Yeah. Kaya tatalakayin natin, ay may kinalaman sa usaping pag-ibig at hiwalayan. Kuya Kim. Attorney Opa, sa isang relasyon kung saan naghiwalay ang dalawang magkasintahan, sabihin na natin ang babae ang nakaranas ng emotional damage dahil sa breakup. Posible bang kasuhan ng babae yung lalaki for breaking her heart? Kung break-up lang po, dapat walang kaso. Kasi a break-up, broken heart must be healed, not litigated. Hindi po dapat. Dapat malinaw. Ganda nun, ha? Oh, naman. it must be healed, not litigated. Ngayon, kung yan ang babae, kaya naghiwalay, ayan, may kaso po yan. Kung nagkaroon ng depression at nagkaroon ng mental health nagkasakit, issues yung babae oo. because of the breakup, hindi ba pwedeng kasuhan ng babae sila lalaki? Mental torture. Hindi po, kailangan po may psychological abuse na tinatawag, kabitan, mga ganyan. Ganun po dapat, nananakit. Pero pag yung masakit lang Pag ang sa puso lang, hindi pwede? hindi po pwede. It Eh, must pag be yung healed. sinapak bago hiwalayan. Ayun po, Ayun. physical abuse po yan. Physical Vowsy. abuse. Pwede. Vowsy. Pwede yun. Pwede Pwede mong po. kasuhan physical injury. Mataas yun. Physical abuse. Eto, Attorney Opa, kung magkakaroon naman ng pagsasampa ng kaso due to emotional distress sa kanyang ex, ano yung mga halimbawa ng matibay na ebidensya para may panalo ang kasong ito? Halimbawa, pareho nung sinabi mo. niloko ka, nalaman mo may third party pala. Yun. Masira ang mundo mo. Alam mo, kakasal na kayo, nag-announce na kayo, kakasal na kayo. Pinakamaganda po dyan, kailangan may report ng clinical psychologist or psychiatrist. Pag nakita na may PTSD tayo, pwede pong yan ang evidence. PTSD or post-traumatic stress disorder. Post-traumatic stress Kung hindi disorder. PTSD, kunyari anxiety lamang, pwede pa rin yan. Pwede pa rin po kasi psychological abuse na po yun. Kasi of course, avenue na po ito ng doktor. No, What are the causes, the legal causes of psychological abuse na tatanggapin ng batas? ang usual po dyan, pag psychological abuse, yun nga po, usually ang ginagamit po talaga, nagkakaroon ng PTSD dahil sa nangyari. Yun po normally nagiging report na nilalagay. So, kailangan mayroong ganon para May ganun po magkaroon ka ng dapat. grounds. Yes, normally third po yung party, sinasabi. ano yan, normal na Pwede po. dahilan yan. Normally po, ini-interview yan, tapos interview ng clinical psychologist normally. Tapos maging expert witness. Pag abusive language, Kasali rin po yan. madalas PTSD din magsalita. po ang PTSD din yan. PTSD din po. Due to Abusive language. abusive language. Pwede naman PTSD due to third party, due to sexual infidelity. May mga ganyan nagpapel ng kaso? Opo, meron po. Marami Meron po. pala ganyan. Meron pala. Marami po ganyan. Meron po talagang mga expert witnesses. Talaga? For Ay that ba, po. matagal na kayo magkasama, nag-live-in kayo. Opo. 10 years, tapos bigla kayo naghiwalay dahil nalaman mo yung lalaki may panlulokong ginagawa. Pwede kasuhan yun? Pwede ba po? Kasi matagal po, dahil 12 years po maximum ang imprisonment nito eh. Talaga? Pag po ganun katagal, matagal din po yung prescription na tinatawag natin. Kung ang dalawa magkasintahan na may nagkaroon ng budgeting o naglabas na ng pera para sa kanilang kasal pero hindi natuloy dahil sa hiwalayan, paano magiging hatian ang gastos nila? 50-50 pa rin ba? O mas pabor sa partidong nagkaroon ng emotional damage? O, ganito po. Kung sino po yung nang-iwan, siya po ang magbabayad. So sabihin po natin, 500,000 nilabas nung naiwan. Naiwan. Babayaran dapat nung nang-iwan po yun. So, ang nang-iwan ang dapat magbayad? Yes po. Plus yung moral Nasa batas damage. yan? Opo. Moral damages po ito. Moral po May yan. ganun pala? Ganun po yan. So sabihin natin, ganun nagkaroon pala, na ng oh. events. 1 million ang inubos. O yung pong inubos nung naiwan, bayaran dapat nung nang-iwan. Yung iniwan. Bayaran Paano yung mo iniwan. magbabayarin kung ayaw magbayad? Ay, kaso na po yan. Kakasuhan mo. Magkakasuhan tayo. Anong kakaso mo ngayon? Estafa? Hindi Emotional po. estafa? May Civil ganun lang ba? po ito. Civil case. Civil. lang. Civil case lang. Tapos pwedeng isama doon yung humiliation na na-feel natin. No, So oo baka nga. umabot nga na 7 digits po. Yung hindi kasi... 7 digits? Pwede pong isang- umabot. Pwede pong umabot. Isang milyon? Talaga? Pwede Opo, pala kasi yun. attorney's fees pa. Ilalagay nyo rin po doon sa kaso. Moral damages, emotional damages, At di ba? yung inubos po sa kasal. Ayun. Ano-ano naman, attorney, Opa, ang grounds para magkaroon ng legal na paghiwalay ang mag-asawa? Pag-asawa na. Normal po nating narinig yung psychological incapacity. Yung po ang normaling ginagamit. Ano po ba yung psychological incapacity? Please define. Ang ibig lang po sabihin nito, ang psychological incapacity, incompatible po talaga yung mag-asawa.
since the time na nagsimula pa yung marriage nila, no, magjowa pa lang po sila, hindi talaga sila compatible at all. At hindi na talaga incurable na to. Pag po gano'n, napakita natin yan, of course, kailangan ulit natin ng psychiatrist, ideally, mapapatunayan po, pwede po paghiwalay. Yun ang pinakamadalas na grounds, Yun po yung pinakamadalas na ground. Sa annulment. Kasama ba sa psychological incapacity, kunyari, sa gitna ng marriage, nalaman ng lalaki na siya ay bakla, o nalaman ng babae na siya ay LGBTQ? Paano yun? As you said po, kalagitnaan. Dapat po nalaman niya before pa. Pag po nalaman lang niya na dati lalaki siya tapos naging hindi na po, na siya, part na siya ng LGBT, hindi po pwede yun. Hindi pwede. Kailangan at the time of the marriage, Paano pag sinabi niyang, bago tayo nagpakasal, may tendency na ako? pwede po yan. Pwedeng grounds yan. Pwede na po yun. Ako. Marami tayong natututunan dito kay Atty. Opa, no? Kasi Atty. Opa, lalo lang sa usapin ng mga ganyan, pag-ibig, ang dami niyang naibabahagi sa atin, no? Okay, maraming salamat, Opa, sa mga binahagi mong kaalaman. Atty. Opa June Rodiel IV. Kaya wag pasaway sa batas at opakan namin kayo kung hindi. Yung... Ganun ka, Atty. Ganun. Ganun. Opa ka. Yan. Ayan, attorney, dito sa Dapat Alam Mo, hihimayin natin ang maiinit na issue dahil sa batas. Dapat Patas!